Langit na ihangganan. Subalit ang pag-ibig ng Diyos na ating pag-aaralan ngayon, unang-una nga po, ating ipapaliwanag sa inyo kung ano ba yung mga uri ng pag-ibig ng Diyos at ikumpara po naman natin sa pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig po ng tao, kung atin po mapapansin, ito po ay reciprocal. Ibig sabihin kapag po ang tao ay nagbibigay, naghihintay din ang kapatid. Amen? Lalo-lalo na po sa mga ibang motibo. Amen? Lalo-lalo na po sa mga tao, halimbawa na medyo kauna, halimbawa, yan na magsasabi tayo ng mga positibong bagay, pupurihin ka, gano'n and then, pero maganda-handa ka mamaya, kaya pala yung pinupuri, at sabihin ko yung ang ganda naman ang hirto mo, ang ganda naman ang parang, habang tumatagal ang panahon, lalo ang tumabata. Maaari sa kanyang binibawas sa iyo. Pero malita ay mamaya na konti, mangungutang na. Ganun ang tao. Kumbaga lagi gusto meron kapalit ang bawat ang ginagawa. Ganun ang pag-ibig ng tao. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay one way. Ibig sabihin kapag ang Diyos ay nagbigay, hindi siya nagbigay ng kapalit. Amen. Pag ang Diyos ang siya nagbigay, katulad ng ibigay niya ang kanyang bukong na anak ng Kristo, hindi siya nagbigay ng kapalit. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay one way. Siya ibigay ng bigay. Kahit kung tayo ay hindi nakikita papunta, kahit tayo ay magalak nagkakasala, ang Diyos ay patuloy pa rin sa kanyang katapatan at pag-ibig sa bawat ito. Ulihin ng Diyos. Hallelujah. At yan po po, ang pag-ibig po ng tao, ay yung kung sinasabi na conditional, laging mayroong kondisyon, ibigin kita po. Amen? Laging mayroong po. Mayroon po, pero ang pag-ibig po ng Diyos ay unconditional o kaya ay constant ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos noon, pag-ibig ng Diyos ngayon, at pag-ibig ng Diyos po hindi na magbabago. Amen? Gaano mas kalaki ang nagawa natin sa dalangan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi na magbabago. Diyos natin constant. Amen? Ito ang puri ng Diyos. At ang pag-ibig po ng tao ay sabihin po natin, ang pag-ibig ng tao ay temporary. Amen? Temporary. Ang sabi po na Australia, kanina chapter 4 verse 6 ang sinabi ni Brother Vincent, balik ka rin naman natin. Ang sinabi ng Australia chapter 6, verse 4, ay galing 4 sinabi. Ang pag-ibig ninyo sa akin, Yahweh ay siya ay protected sa ito. Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagiling na papawi. Yan ito ang pag-ibig natin sa Diyos. Yan ang pag-ibig natin sa kapwa. Alam niyo po, sa totoo naman talaga eh. Kasi ulam sa umaga, kung nakita po natin, maya-maya yung nagpawin natin, kung tayo ulam sa umaga, mamaya na konti wala na yun. Yung pong hapong sa umaga, kung nakita po natin ngayon, halimbawa umaga na yun, meron hapong, mamaya wala na yun. Lalo na pagkasikasa na ng araw. Ganun ang pag-ibig ng tao. At tulad nga po ng sabi ko nga po, mayroon pa kamuntik na hindi pa nakakaunawaan ng aking kasawa sa panahon ito. Sa panahon ito, pero kanina inaayos na dahil ako tumawag kanina. Hindi ako ayaw din mag-stop na medyo kaya pa kami, medyo may labuhan. Ito ko yung talaga na para mairingin ng Panginoon yung nais ng ipagbigo ko sa kanyang pag-ibig. At nung kami po medyo mayroon po siya misunderstanding, pagka siya nagpinig sa akin noon, lagi pero may labis sa muli pag nag-inject sa akin. Pero ngayon kung medyo mayroon na panatingan, hindi ko kailangan sa siya, wala na po ako nakikita. Nag-inject pa rin, pero wala na dun sa okay na kailangan. Amen? Ganun po, pero naniniwala pa rin ako. Mahal pa rin ang mga tao. At yan po, pag-ibig ng tao, temporary. Sumalit ang pag-ibig ng Diyos ay everlasting, walang hanggan. Amen? Ang sabi po ng Bible, faith, hope, and love remains, but the greatest of these is love. Sabi ang pananampalataya at pagkakay mananapin yung balik ang pag-ibig ng pinakadakilan. Alam niyo po ba yun? Yung pananampalataya, pag-ibig ko ay nagiging lang yan sa lupa. Amen? Pananampalataya ay tulong sa lupa. Ang pag-anak, inulit yan sa lupa. Sumalit ang pag-ibig ng Diyos hanggang sa lalaki sa
tayo, halimbawa kung tayo nagmahal, mandari po tayo nasaktan. Sapagkat ang Diyos nasaktan po niya. Amen? Dahil ibinigay niya kanyang putong anak para sa atin, para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po madali sa Diyos yun. Amen? Masakit po yan. Amen? Kaya, yun po ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa walang na one way, pag-ibig niya constant, at pag-ibig niya walang hanggan. Paano natin kung mayroong mapapatunayan na talagang minamahal tayo ng Diyos, talagang natin ang pag-ibig ng Diyos? Alam niyo po, ang ligay ng Diyos, ang tao, ang sabi niya po sa Genesis chapter 1, verse 28 to 31, ay ganyan po ang sinabi. Nilalagay ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang ang Diyos sa lalaki at sa babae, at sila'y pinagpagat. Magpakarami kayo at punuin na rin ang buong daigdig at pamahalaan ito. Mayroon pa po masunod. Lumalang din ang Diyos ng isda, lumalang siya ng ibon, malalaki at maliit. Lumalang siya ng mga kahoy, ng mga buting na ating kakainin. Ibig sabihin, lahat na yung pag-ibig ng Diyos, tapos walang. Ang sasabihin ko sa iyo, ang isabi kong kapunayan, talagang minamahal tayo ng Diyos, tayo lang po ang nilalang ng Diyos, na mayroong Espiritu at kaluluwa, at tayo lang ang nilalang ng Diyos, na pinapitan niya na kamay, at kanyang hinahan, para kanyang Espiritu ay natanggap natin. Kaya ang oras ito, tatanggap natin ang kanyang Espiritu na ating ng Diyos. Kaya sa makinig po, huwag po natin tatayain ang araw ay isang napakahalaga po, lalo-lalo sa mga mabuhay na ngayon lang nakakasya sa mga seminar. At yun po, ano pa po yung mga palapag-laan na kalagahan tayo sa kawalan? Tayo ay initaan ng Diyos, ayon sa sitwasyon, ayon sa kanyang larawan, pero tayo sa importante sa Panginoon, tayo ang hiyak ng Diyos. Tayo napakahalaga sa ating Diyos. At hindi lang yan. Tayo po ay binigyan ng Panginoon para madang, para meron tayong kaalaman, para meron tayong freeway. Ibig sabihin, tayo ang pinakamataling hilingan ng Diyos. At tayo po yung nilalag ng Diyos, na mayroon na freeway, na mayroon na kung ano gusto natin gawin, kung ano yung gusto natin desisyon, ay pwede natin gawin dahil meron na tayong freedom, meron po tayong freeway. Kaya napakahalaga tayo para sa Panginoon, napakamahal tayo ng ating Diyos. At ang isa po kung dahil tayo po, masasabi po natin na tayo mahal ng Diyos dahil tayo sa kapagmana ng kanyang kaharian. Amen? Dahil kanyang kaharian tayo magmamana. Amen? Napakahalaga po natin ng Panginoon. Talagang pinihibig at minamahal tayo ng ating Panginoon. Pero sabi po itong pag-ibig ng Diyos nito, ay hindi po natin talagang lubos ang araw-araw sa kasalukuyan. Ano po yung naligayan? Ang naging dahilan po nito ay yung pagbagsak ng tao. Nung magkasalang muna natin ang magulang si Adan at si Eva, dito po ang nagsimula. Ang sabi po ng John 10, umalik ang magnanakaw, upang magnakaw kung mamaya ang magwasak. Yan po ay si Satanas. At nagawa po si Satanas yan. Kaya nung magtutuktuhin si Eva, ng ama, walang iba pang isip si Satanas, doon po nagsimula ang ating pagkahiwalay sa Diyos. Yung magandang relasyon natin sa Diyos ay nawasak, yung magandang relasyon natin sa Diyos ay nalakaw, yung magandang relasyon natin sa Diyos ay nawala dahil sa pagsusunod sa Satanas kay Eva. At hindi lang po yun. Yun na po talagang nagsimula yung pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. Amen? Kaya kung mapapansin po ninyo ng matapos, si Eva, ang ginawa ni Eva, dinalahan ang kanyang asawa si Adam nung magtama. Dahil yung bunga, yung pinagpapawal na bunga, wala kong sinabi ng ganda, yung pinagpapawal na bunga. Ngayon po, kung masaya ito, parang sila, nung makakain sila, alam mo kung yung bunga ng kasalanan, nagkakaroon po tayo ng tao. Kapag kahit po sa atin, pag tayo po nagkakasala,
tayo po ay nagkakaroon ng tao. Halimbawa sa akin na, meron tayo na pinapagiging maganda. Halimbawa, may sinungalan po tayo sa naging na bagay lang. Iba po nagkakaroon tayo ng tao. Nandiyan tayo nagkakaroon eh. At ito nga po matindi, nung magsimulan magkakaroon ng tao, ang tao po ay tumingin sa kanyang sarili.